bigla ang pag-ikot ni Willie Revillame mula sa mass-oriented na pag-host tungo sa isang elite na pamumuhay ay nag-trigger na matinding pagsasiyasat ng publiko habang hinusga namin ang baklas ng pagpapalibot sa kanyang flasher persona. Sinisiyasat namin kung ang marha sa pagbabagong ito ay nag-aalis ng kanyang mga pangunahing taga-suporta o nagpapahiwatig ng isang kalkuladong paglipat ng industriya. Sinusuri ang bawat pagbili ng mga luxury at misteryosong payag na nagpapasigla sa kasalukuyang mga uhaw sa showbiz issues. Sa kasalukuyan, si Willie Revillame ay naharap sa iba pang mga reaksyon mula sa publiko matapos ang kanyang pagkatalo sa 2025 senatorial elections at ang mabilis niyang pagbabalik sa industriya ng entertainment sa pamamagitan ng bagong show na Milyonaryo. Nakaranas si Kuya Will na matinding batikos mula pa noong kampanya matapos niyang aminin na wala siyang formal na legislative platforms bukod sa pagtulong sa mga mahihirap. Binatikos siya ng mga netizens sa pagsasabing hindi sapat ang kabaitan para maging mambabatas. Inilarawan siya ng ilang mga strategist bilang isang paper machine man o kulang sa lalim bilang kandidato na naging dahilan ng kanyang pagbaba sa ranking sa ika-22 na pwesto sa kabila ng mataas na survey nung una. Pagkatapos ng eleksyon, naglabas siya ng saloobin kung saan tila nagpayag siya ng hinanakit at pagkawala ng motibasyon sa pagtulong dahil pakiramdam niya ay hindi niya na-appreciate ng publiko ang kanyang 25 years na serbisyo. Kumalat ang mga balita na harap siya sa problemang pananalapi matapos umanong ibenta ang kanilang mga luxury properties para punduhan ang kanyang kampanya. Mariing itinanggi din ni Kuya Will ang maulat na siya ay naghihirap. Sa kanyang mga panayam nung unang bahagi ng 2026, nilinaw niyang maayos pa rin ang kanyang katayuan at mayroon pa rin mga ari-arian. Noong January 25, 2026, inununsad niya ang Milyonaryo na nagsimula muna bilang isang online show sa Milyonaryo.com bago ang planong pag-ere sa TV5. Habang marami ang natutuwa sa kanyang pagbabalik hosting, may mga kritiko pa rin na nagsasabing laos na ang kanyang estilo o dapat na siya magretiro dahil sa mga issue ng anger management sa kanyang mga staff na madalas mapapanood ng live sa telebisyon.